Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Formal nang natanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang final report ng 3 taong pagsusuri sa kasalukuyang estado ng edukasyon sa bansa na pinangunahan ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Sa ceremonial submission sa Malacanang, formal nang ipinasa ni Senate President o ipinasa ni Senate President Vicente Soto III at House Speaker Faustino Bogie III ang naturang ulat sa Pangulo na naglalaman ng mga detalyadong pag-aaral sa mga kailangang reforma sa edukasyon at kasalukuyang kinakaharap na problema nito. Ayon sa Pangulo, nais ng kanyang administrasyon na pagandahin at palakasin pa ang kalidad at sistema ng edukasyon sa bansa. Kasabay ng seremonya, inilunsad na rin ang National Education and Workforce Development Plan 2026-2035 na magsisilbing roadmap sa pagsasaayos at reforma sa sektor ng edukasyon. Mga kababayan, ito na talaga ang ating turning point. Panahon ng reforma upang masigurong walang Pilipinong maiiwanan sa bagong Pilipinas. Asahan ninyo na ipagpapatuloy natin ang nasimulan at pagagandahin pa ang sistema ng edukasyon. Nasabat ng Bureau of Customs ang 8 kilo ng cocaine o droga mula sa isang pasahero na dumating sa NAIA Terminal 3 dito lamang January 22. Ayon sa BOC, nakitaan ang pasahero ng tinatayang mahigit 40 milyong halaga ng cocaine na lumabas sa isang X-ray o X-ray screening. Natuklasan sa physical examination ang 8 kilo ng hinihinalang cocaine na nakatago sa loob ng bagahe nito. Nahaharap ang pasahero sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 o 2002 at Customs Modernization and Tariff Act. Patuloy naman ang BOC NAIA sa paghihigpit ng inspection protocols bilang suporta sa pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Samantala, isa sa ilalim sa overhaul o masusim pagsasaayos ng Japanese Embassy sa Pilipinas ang proseso sa pagkuha ng visa simula sa Abril ng taong ito. Ito ay kasunod na naranasang shortage o kawalan ng appointment slot para sa pagkuha ng Japanese visa. Ayon sa Japanese Embassy, halos lumobo ng 6 na beses ang demand sa Japanese visa sa nakalipas na 10 taon. Noong 2025, nakapagpalabas ang embahada ng 490,907 na Japanese visa. Umabot naman sa 880,000 ang bilang ng mga Pilipinong nagtungo sa Japan noong nakaraan ding taon. Nagsagawa ngayong araw, January 13, ng libreng sakay program ng Philippine Coast Guard gamit ng BRP to Bataha para sa mga pasaherong mula sa Isabela City, Basilan na patungong Zamboanga City at pabalik. Prioridad sa bawat biyahe ang mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs, buntis at mga bata. Inaabisuhan ng mga pasahero na magdala ng kanilang valid ID o iba pang mga dokumento para sa verifikasyon. Nagsimula ang libreng sakay program kahapon, January 29, sa rutang Zamboanga-Isabela, Lamitan. Matatandaan na naging apektado ang biyahe sa lugar dahil sa paglubog ng isang barko na MV Tricia Kirsten 3 nito lamang Lunes, January 26. Abiso po sa mga motorista, asahan ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 10 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina. Inaasahan naman tataas din ng 85 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 45 sentimos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Ang oil price hike ay bunsod na mabagal na pag-recover ng produksyon ng langis sa Kazakhstan at pagtigil ng produksyon ng OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries. Sa kapapasok lamang po na balita, muli niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Calamansig, Sultan Kudarat. Kanina lamang alas 8:49 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, January 30. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang Intensity 5 sa Lebac, Sultan Kudarat at Intensity 4 naman sa mismong Calamansig, Sultan Kudarat. Wala namang inaasa magiging pinsala pero posible pa rin ang pagkakaroon ng mga aftershock. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.